19, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always unto the end of the world. Amen. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin yung maalagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganipin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyong lagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Basahin naman po natin yung John chapter 14. John chapter 14 verse 8 to 14. Basahin po natin ito ng salitan din, English at Tagalog. John chapter 14. Sorry. Okay, kung nandiyan na, say aloud, amen. Mahina. Say it aloud, amen. Amen. Basahin natin, verse 8. Salitan po tayo, English at Tagalog. Verse 8, Philip said unto him, Lord, shew us the Father, and it sufficeth us. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat nito sa amin. Okay, verse 9 kayo po. Jesus said unto him, Have I been so long time with you, and thou hast not known me? He hath seen me, hath seen the Father, and thou sayest the Father. Sinabi sa kanya ni Jesus, Malaw na panahon ako inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakita sa akin ay nakita sa Ama. Paano sasabi mo, ipakita mo sa amin? Okay, verse 10. Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? And the words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, He doeth the works. Verse Tagalog. Hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Verse 11. Believe me that I am the Father, and the Father in me, or else believe me for the very work's sake. Kaya kayo sa amin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin, at kung hindi kayo nagsasalaya sa akin, Okay, verse ano tayo? Okay, verse 12. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang gawang aking ginagawa. At lalong dakilang mga gawa, kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Verse 13. Okay, verse 15, sabay-sabay sa 14. If ye shall ask anything in my name, I will do it. Kung kayo'y magsisingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Verse 15, If ye love me, keep my commandments. Kung ako ay inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. So tayo po ay manalangin. Aming Ama, Diyos naming banal, purihin ka, Panginoon, sa araw na ito. Pagpalaan niyo, Panginoon, umagang ito. Handaan niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, kami patawarin, O Diyos, anumang pong mga kasalanan na aming mga nauga, kami kahabagan. At i-bless niyo po ang araw na ito. Ituon niyo po ang aming puso at isipan sa pakikinig sa iyong mga salita. Turuan kami, Banal na Espiritu, ang iyong mga kalooban, kami po ay iyong kausapin. Bless niyo po ang bawat isa, mga kapatirang makakahabol, maging sila mga naka-online, ay pagpalain, lahat pong mapapaglingkuran, sa umagang ito ay pagpalain. Pangunahan niyo po ko, Banal na Espiritu. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Can you please? Okay, be seated.
Ayan. So mga kapatid, magagandang talata po ito. Napakaganda. Kahit kahapon ako rin po ay na-bless. Sapagkat mga kapatid, ito po ay silbing paalala sa atin. Amen? Silbing paalala sa ating lahat. So, si Kristo ay nasa atin. Sabi nga ng Bible, di ba? If Christ be for us, who can be against us? Kung si Kristo ay nasa atin, sinong gagapi sa iyo? Kung ang Diyos ay kasama mo, sinong makakatalo sa iyo? Diba, what a comforting word coming from the Word of God. Na si Kristo ay nasa atin, walang pwedeng gumapi sa iyo. Lumalakad ka ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ka dapat matakot. Amen? Hindi dapat tayo kabahan. Okay. Subalit mga kapatid, minsan, bakit powerless ang ating mga buhay? Bakit minsan parang mga Kristiyano, parang bang nanlulupaypay sa pananampalataya? Na pagkatapos siyang makilala si Kristo, parang bang walang buhay? Habang si Pastor Romero ay nagkikwento kahapon, naalala ko yung sarili ko, mga kapatid. Naalala ko mga kapatid yung experience ko pagkatapos kong tanggapin si Jesus. Actually, ito yan. Nung ako po inimbitahan ng aking kaklase, May 8, gabi po yun ng gabi. Hindi ko makakalimutan yung oras, around 8 or 8:30 ng gabi yun. Pumatok sa bahay. Actually, yung pinapanalangin ko, nausal ko sa aking sarili, kasi pangatlong balik nila yun eh. Prior to that, the other Saturday, bago yung May 8, that was May 1, hindi po ako nagkakamali. Thank you, ma'am. Sabi ko sa aking sarili, kapag darating yung kaklase kong yun, bumalik ulit sa bahay, Lord, may plano ka sa buhay ko. Napaganon ako eh. Hindi pa ako nung Kristiyano. Ako'y panatiko pa nung, pasensya na po, Katoliko. Eh, magpapari ka eh. Pero nausap ko sa aking sarili, pag bumalik siya sa susunod na Sabado, May 1 yun, May 8, may planong gawin ng Diyos sa buhay ko. Gusto niya marahil baguhin ako. Kasi naghahanap ako ng pagbabago. Hindi ko alam eh. Nung kasalayaw ng laman, nasalayaw ka ng bisyo, gulong-gulo isip mo, may barkada ka, may pera ka, pero wala kang kapayapaan. Gusto kong makawala. Gusto kong baguhin, ayusin yung sarili ko. Kaya nung May 1 yun, sabi ko sa akin sarili, kung babalik siya, may plano ng Diyos na maganda sa buhay ko. So yung gabi yun, sumunod na Sabado, bumalik, May 8. Nagulat ako dahil naglalaba ako. Ito yung gate namin, bahay namin, nasa labas ako naglalaba. Malapit sa gripo. Nung kumatok sila ng gate namin, natuwa ako, bumalik siya sa amin. Naalala ko yung nasabi ko nung nakarang Sabado, na kung babalik siya, hindi ko siya hihindihan. May gustong gawin ng Diyos sa buhay ko, naalala ko yun. Para bang na-refresh siya, na-remind ako. Hindi niya na ako kinausap ng gospel. Binigyan niya na lang ako ng tracts. Kasi gabi na rin, magnanay na eh. Man, pwede bang bigyan ka namin ng tracts. Ito, nakita ko, Lighthouse Bible Baptist. Brad Baptist? Oo. Tuwa ako. Sabi niya sa akin, hindi na kami magtagal. Bigyan ka nito. Bukas invite ka namin sa church. Yun yung sabi ko, hindi ko na pakakawalan to sa isipan ko ha. Anong oras ang simba nyo? Brad 9 o'clock kami. Okay, sige. Bago ako magsimba sa inyo, magsisimba muna ako ng huling misa sa Katoliko. Sa Sacred Heart sa Area C. Kasi 8 to 9 yung last mass, di ba? Una, 6 to 7, 7 to 8 to 9. Alam mo, bait ng Diyos. 8 o'clock di bang misa? Ginising ako ng banal na spirito, 8:30. Ano bang maabutan mo sa simbahan? Sermon ng pare. Maliligo pa ako. Pagdating ko ron, sabi ng pare, peace be with you. Labasan na yung mga tao, narinig ko kasi nakatrumpeta, di ba? Meron silang malaking megaphone sa labas eh. Hala, hindi na ako nakaabot sa misa. Hindi na ako bumaba kasi labasan yung mga tao eh. Sabi ko, diretso na lang ako dun sa simbahan ng kaklase ko. Si Bobby, yung Baptist. Hanapin ko pa. Basta sabi, sa tapat ka ng high school, magtanong ka na. Naku mga kapatid,
Na-recall ko yun eh. 1999 yun, di ba? 1993 nag-flashback sa akin. Ito yung simbahan na tinatawanan ko. Maliit, mukhang squatter, yung mga bata palabas-labas sa kalsada. Naalala ko yun. Pasok ako ngayon, sabi ko, ito yung tinatawanan ko ng 1993, 1999 na yun eh. So, almost 7 years ang nakalipas. Pasok ako. Mas malaki pa itong auditorium natin. Ito lang siya, yan. Mula dyan hanggang dito lang. Kahoy ang mga bangko. Yun ang, etong altar, ganito halos kaba. Yan ang pintuan ng simbahan. Pero sabi ko, pagpasok ko, liwanag. Ang ganda ng ambience, mga kapatid. Wala pang tao. Parang kami pa lang. Uri mga miyembro late. Hindi, 9 o'clock naman kasi. Doon pa lang sabi ko, parang may kakaiba rito sa simbahan ito. Ba't parang ang gaang-gang ng love po rito nung pumasok ako. Nagsimula ang Sunday School. Ang gaganda ng topic, hindi ko makakalimutan yun. Salvation, justification, sanctification, resurrection, at iba pa. So mga kapatid, nakinig ako. Ano ko ba, para akong uhaw na uhaw. Gusto ko yung tenga ko habang nagtuturo, nakaganon yung tenga ko. Gusto kong buksan ng malaki. Kasi gusto kong pakinggan. Kita po sa Sunday School. Heto na nga yung awitan. Hindi ko alam yung awit, pero sa puso ko masaya yung awit. May nagbigay ng special number. Si Femia, young people, high schooler, babae. Ang ganda ng awit niya. Oras ng magbago, kaibigan. Ngayon ang araw upang magpasya. Kung pahuhuli ka, ay baka maiwan ka ng panahon. Para alam mo yung puso ko, parang inutusok na ng karayon. Dapat mong isipin, ang buhay ay may katapusan. Darating ang oras, ang buhay ay lilipas. Ngunit kung kay Kristo, siya iyong masumpungan, alay niya sa iyo ay buhay na walang hanggan. Mga kapatid, first time kong marinig yung awit na yun. Pero mga kapatid, tusok-tusok na yung puso ko. Nakita ko yung sarili ko, ang dumi. Ito na inaantay ko. Ito na yung magsisimula ng pagbabago ng buhay ko. Nag-preach si pastor. Pagkatapos siya mag-preach, yun nga, habang nag-preach si pastor, hindi niya ako kilala eh. First time sa upuan. Parang niya, kasi sa Belinda ako nakaupo. Pag tumitingin si pastor ng ganyan, parang kilala niya yung buhay ko. Para bang librong binasa niya na. Hindi niya ako kilala kasi first time kong umupo. First time ko na sa simbahan na yun. Pero ramdam ko, pag napapagano si pastor, parang ako yung kinakausap niya. Ito na ngayon, invitation na. Hiyang-hiya na ako sa sarili ko, dumi-dumi ko eh. Sadla ka sa laman, sa bisyo, maling pakikipagrelasyon, maling barkada, gusto mong makawala, magulo buhay mo, hindi ko magawa. Ito na yun. Sabi ni pastor, kung gusto mo magtiwala sa Panginoon, lumapit ka. Kailangan mo si Jesus. Naiiya ako, pero gusto ko. Tumayo din ako. Eh, syempre, may naka sa akin dito. May nakatayo rin dito. Paano ako makakalabas? Naiiya ako, tsaka ako lang mag-isa. Wala akong kakilala eh. Pero na lang yung worker na isa. Pero si Bobby, hindi ko siya talaga kilala. Ka-schoolmate ko lang siya sa TUP. Umalis yung isa, yung katabi ko rito. Ay, salamat, may gumano sa akin, may umakbay sa akin. Kabataan ding lalaki kasi idaran ko, Brad. Gusto mo rin bang lumapit sa Panginoon sa unahan? Tanggapin si Jesus? Gusto mo rin bang mabago yung buhay mo? Sabi ko, oo. Lapit ako, alam mo. Sige, load tayo dito, yun na. Bagsak na ako nun, puso ko na. Suko na sa Panginoon. Iyak ako nun. Hindi ko makawala sa mga bagabigat ng buhay, pasalin ng buhay. Sa pamilya, mga pangarap mo, parang biglang karami, building na gumuho. Pangarap mo, sira. Walang-wala ka na eh. Pero pagkatapos yung tanggapin ko si Kristo, May 9, 1999, yun po yung aking spiritual birth.
Para kung alam mo yung may nakatarak na malaking pako sa puso mo, na pagkatapos mong tanggapin si Jesus, binunot yun, walang sakit, pero ang sarap sa pakiramdam. Sabi ko nun, thank you. Alam mo, sa totoo lang experience ko nun, ewan ko kung meron akong tinatapakan na tahing. Piling ko, kapatid, para akong tumatapak sa alapaap. Ang gaang-gaang ng pakiramdam ko pagkatapos kong tanggapin si Jesus. Ang saya-saya ko. First time ako noon, guess. May lumapit na 3 kabataan. Nilubog sa tubig. Titaka-taka ako, ba't may ganun dito? Ba't nilubog sila sa tubig? Maya-maya mag-asawa. Binautismo ni Pastor. Nagtanong ako sa kaklase ko, bro, anong ginawa sa kanila? Binautismohan sila. Sabi ko, bakit? Kasi yung bawat tumanggap kay Jesus, kung tunayin mo siyang tinanggap, magpapabautismo ka. Tinanong ako ng kaklase ko, tinanggap mo ba si Jesus kanina? Sabi ko, oo. Nakita mo yun? Sabi ko, oo. Alam mo, sabi ko, Brad, pwede ko rin bang sundin yun? Sabi ng kaklase ko, kailan? Pwede bang ngayon na? First time guest ako noon. Sabi niya, may dala ka bang damit na extra? Hala, sabi ko, wala. O sige, lapit kami kay Pastor. Pastor, yung bisita natin, tumanggap kay Jesus, si Norman. Gusto niya na raw ang Hindi na ako nilecture ng bautismo. Wala na lecture pa. Nakita ako eh. Sabi sa akin ni Pastor, sige, willing na. Tinanggap mo na ba si Jesus? Opo, Pastor. Kailan? Kanina lang po. Gusto bang sundin sa isa sa tubig namin? Opo. O next week, magdala ka ng damit mo ha. Pampalit mo. Ang saya-saya ko ng mga kapatid. Di tapos ang service. Tesimono ka kasi ito eh. Sarap kwento eh. Tapos ang service, mga kapatid. Ang saya-saya ko. Nagtanong ako sa kaibigan ko, Brad, kailan pa kayo may mga pagtitipon? Mamaya, may young people kami. Bumalik ka, 2:00. Pwede. Pag-uwi ko ng bahay, tanghali na, paano yung ganun ko? Pero bago pala ako umalis, sabi sa akin ng mga young people, Brad, boy, para bang bilong ka na sa kanila, ang saya-saya? Huwag ka muna umalis, may merienda kami rito. Kumain ka muna. Sabi ko, may ganun dito. Sa isip-isip ko ha, sa'yo naman dito. O siyempre, dahil may merienda, hindi naman sobrang dami, pero nakakatuwa. Sabi ko, sige, tuloy na ako. Excited ako. Sinabi nila, mamaya, may young people, 2:00. Balik ako, lakad lang. Wala akong pamasahe. Siguro mga 20 minutes lakad. Pagkatapos ng young people, Brad, meron tayo mamayang service after nito, afternoon service. Sabi ko, pwedeng umattend. Sige, mag-stay ka na. Alam mo, pag uwi ko ng hapon, 6:00, ang gaang-gaang sarap eh. Alam mo saan ako umupo? Dito na sa una ni Pastor. Kasi gusto kong marinig lahat ng mensahe ng Panginoon. Kailan pa meron ganito? Miyerkules, may prayer meeting kami. Pwede bang bumalik? Ako mismo. Balik ako ng Wednesday. Ano pang araw meron ganito? Meron kaming doctrine class Friday. At Sabado may soul winning. May practice ng kanta. Pwede pa bang bumalik? Mga kapatid, walang nagtulak sa akin, please bumalik ka. Wala na mga kapatid. Yung bang alam mo parang hinog na bunga. Nakusa na lang mga kapatid. Ang saya-saya ko nun mga kapatid, sobra. Si Pastor, nung naalala niya, nung narinig, sabi ni Pastor, nung narinig ko, oy, may soul winning training. Sabi ko, Brad, ano yung soul winning training? Mahihain din ako sa totoo lang. Medyo loner ako eh. Pag hindi mo ako dati kinibo, hindi rin ako kikibo. Ganun ako eh, medyo tahimik ako. So sabi ni Pastor, kahapon, nung si tatay, may soul winning training. Brad, ano yung soul winning training? Eto yung magbaba, di ba, ligtas ka na. Gusto mong masiran yung gospel, yung mga sa buhay. Sabi ni Pastor, hindi ko pinakawalan. Nag-enroll ako. Kwento niya yung kagabi.
Ganon din nangyari sa akin. First batch ng Operation Go Soul Winning Training. Sino mag-i-enroll? May mga naka-enroll na eh. Bago lang ako nun eh. Ba't ano yung soul winning? Ito yung matututo ka ng Bible, paano may share to sa mga man mo sa buhay, kaibigan. Sabi ko, gusto ko yan ah. Kailan yung susunod? Yung susunod na batch, matapos namin to, ilang linggo na lang, may soul winning training. Sabi ko, lista mo ko ah. Mga kapatid, ako mismo. Kaya ilang buwan pa lang akong Krisyano nun, parang isang buwan o 2 buwan, mga kapatid. Umupo na ako eh. Na-train ako ng soul winning. Mga kapatid, until now, yung pag-ibig sa kaluluwa hindi pumawala-wala. Amen? Hindi pumawala-wala. Mga kapatid, power. Nung nakilala ko si Kristo, nandun yung power eh. Nandun yung kasiyahan. Alam mo sa listahan ko, sa soul winning, nung sinabi ni Pastor Amir, sino yung gusto mong madala mo kay Kristo? Madala mo sa Panginoon. Siyempre, nilista ko, nanay, tatay ko muna. Mga kapatid ko, inisa-isa ko. Nung nalista ko na mamahal ko sa buhay, tapos na, mga kaibigan ko, pinagsusulat ko pangalan nito, gusto kong madala to sa Panginoon, yung kaklase ko, yung kasama ko sa trabaho. Kasi pinalista sa amin eh. Mga kapatid, biyaya ng Diyos. Nandun yung enthusiasm, nandun yung power, kasiglahan. Pero nakakalungkot, marami sa panahong ito ang tumanggap daw kay Kristo, pero hindi mo makikita ang kasiyahan, pananabik sa kanila, na parang walang nangyari. Ang maklod pa rito, parang walang nagbago sa buhay. Hindi po ganun. Mga kapatid, ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan. Amen? Ang salita po ng Diyos, mga kapatid, nagbabago. Bakit, Pastor? Hindi kasalanan ang salita ng Diyos eh. Makapangyarihan ito eh. Wala rin sala ang banal na spirito. Siya nagkukonvict sa atin eh. Ang problema, mga kapatid, we limit ourselves. We limit our faith in God's words. Nililimitahan mo, mga kapatid, ang pananampalataya mo sa Diyos. The fact na tayo po'y tumanggap kay Kristo, powerful ka na. Yung sinabi ni Pastor Amir, sabi rin pati yung masamang espiritu na palayas niya, totoo yun. Bakit, Pastor? Eto mga, banal na spirito, mga evil spirits, no? Mga evil spirits na palayas, bakit, Pastor? Alam mo, ang bawat taong tumanggap kay Kristo, puspos ka ng banal na spirito, tama? Nananahan sa'yo ang banal na spirito, lalo pa kung bago mo siyang tanggap, puspos ka eh. Nananahan na siya, puspos ka pa. Binabalutan ka ng dugo ni Kristong banal. Kaya ang masasamang espiritu, kahit pa si Satanas, takot sa'yo. Alam niyo ba yon? Takot sila sa atin, kahit yung mga taong sinapian ng masamang espiritu, takot sila. Hindi yun makakatingin sa'yo. Bakit? Nagliliwanag sa'yo yung kabanalan ni Kristo eh. Nakuha niyo, mga kapatid. Isang beses din, hawig din ang kwento ni Pastor. Pinatawag din ako noon eh. Actually, ito yung kapitbahay natin. Pamangkin nila. So, Pastor, ngayon natutuwa ako, baptist na rin. Doon lang sila sa kabila. Okay lang. Ibigyan natin yung pastor, okay lang. Yung pamangkin nila, kasi dating may Bible study tayo dyan. Pero okay lang naman na. At least baptist na sila. Diba? Tinawag ko rin, Pastor, yung pamangkin ko. Bakit, Pastor? Sinasapiyan ko ng masamang espiritu eh. Ganun ba? Dali-dali rin ako. Yung ganun espiritu, Pastor, yung konting kaba, nabahan din ako eh. First time eh. Pray din ako nun sa Panginoon. Lord, bigyan niyo po ako ng kapangyarihan, blah, blah, blah. Pagdating doon, sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, umayapa yung bata. Umayapa siya. Pagkatapos kung naipanalangin, naibahagi ang salita ng Diyos, umayapa siya. Walang kabog-abog, gumaling.
Nakuha niyo mga kapatid, actually, takot sa atin ang masasamang espiritu. Sino yung mga dating anghel na nagrebelde sa Diyos kasama ni Lucifer? Nakuha niyo. So mga kapatid, huwag nating limitahan ang magagawa ng banal na espiritu sa ating buhay. Ang salita ng Diyos makapangyarihan. Ang banal na espiritu sa ikatatlong persona bilang Diyos makapangyarihan. Ang salita niya makapangyarihan. Ang problema tayo, nililimitahan natin. Ayaw mong sumunod. Amen? Ayaw mong magpasakop. Ayaw mong hilingin na puspusin ka ng kapangyarihan ng Diyos. Yun ang problema tayo. Ayaw mong sumunod. O sinabi ng Diyos, sumayo. Sobra kang busy. Paano nga makikita sa atin ang kapangyarihan ng Diyos? Kung ayaw mong gamitin, tama? Kung ayaw mong kasako, paano nga makikita sa'yo? So mga kapatid, many Christians do not claim God's promises. Thus brings us to no initiative. Maraming Kristiyano ayaw panghawakan ng mga pangako ng Diyos. Maraming mga Kristiyano, di ba, konting ulan lang. Kaso di na po ako makakasama sa ano. Sumakit lang ang ngipin, sumakit lang ang kuko, sumakit lang ang balahibo. Sumasakit ba yung balahibo? Kasi tamad, tinatamad, kaya masakit ang balahibo. Kaso pasensya na po, ganito, ganyan. Ang daming rason. Pero mga kapatid, ako'y bagong Kristiyano, walang rason-rason. Brad, lalakad lang ako. Hintayin mo ako, wala akong pamasahe. Lakad! Walang rason. Wala kasi kumain sa sapatos eh. Lakad. Sunod. Yun ang gusto ng Panginoon. Huwag natin siyang limitahan. Okay, ano sabi sa John chapter 14 verse 12? Basahin po natin ito. Basa ba? Kita nyo to? Hindi. Basahin natin. John 14:12. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also. And greater works than this shall he do, because I go to my Father. Sa Tagalog, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawaing aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa, kaysa dito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Balikan natin yung talata kanina, para mas maliwanag tayo. Okay, sabi nito ni Philip, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. At okay na sa amin yun. Parang payapa na kami doon. Ipakita mo lang sa amin siya. Kasi nagtataka sila eh. Di ba si Jesus, pakilala niya siya ay Diyos, tama? Nagtataka sila, Philip, bakit tumatawag po siya sa Diyos Ama? Nakuha niyo? Kasi nagkatawang tao nga si Jesus. Hindi nila maintindihan yung bilang tao. Okay, anong sagot sa kanya ni Jesus? Sabi ni Philip sa Tagalog, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. At sukat na ito sa amin, okay na yun pag pinakita mo lang siya sa amin. Anong sabi sa kanya ni Jesus? Jesus said unto him, have I been so long time with you? And yet has not known me, Philip. He that hath seen me, hath seen the Father. And now sayest thou then, show us the Father. Sa Tagalog, sinabi sa kanya ni Jesus, malaon, matagal ng panahon, ilang taon na tayo magkakasama. Ilang buwan na tayo magkakasama. Ako inyong kasama. At hindi mo ako kilala. Sabi ni Jesus kay Philip. Ang sabi ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Kasi si Jesus, pangalawang persona, tama sa pagiging Diyos, siya ang kapahayagan ng Diyos Ama. Ang Diyos Ama, hindi magkakatawang tao yan. Amen? Mga kapatid, ang nagkatawang tao, walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, siyang pinadala niya sa atin. Nakuha nyo? Ngayon nung si Jesus naman ay umalis, di ba? Nagpaalam sa kanyang 120 mga disipulo noong time na yon. Later on, yung 12 naging apostles.
Umakit na sa langit, iba, buong katawan. Sino naiwan naman sa atin? Yung banal na spirito. Yung ikatlong persona. Okay, sabi ni Jesus kay Felipe, hindi mo ba ako kilala? Matagal na tayo magkakasama, Felipe. Sabi ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Paanong sinasabi mo? Ipakita mo sa amin ang Ama. Sabi ni Jesus. Di pa rin ba kayo maniwala? Ako ang kapahayagan ng aking Ama. Ang sino mo nakakita sa akin, nakita mo na rin ang Ama. Kasi si Jesus, mga kapatid, ang perfect, mga kapatid, figura ng ating Ama sa langit. Nakuha nyo? Hello? Okay, sabi sa verse 10, dagdag pa, believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, He doeth the works. Sabi diyan, hindi ka baga nananampalataya na ako'y sa Ama, Felipe, at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo, hindi ko yung salita sa sarili ko, ito'y salita ng Ama, kundi ng Ama na tumatahan sa akin at gumagawa ng kanyang mga gawa. Verse 11, believe me that I am in the Father and the Father in me, or else believe me for the very work's sake. Sa Tagalog, magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin. Kung di kaya'y magsisampalataya kayo sa mga nakita niyong ginawa ko. Amen. Sinong tao ang pwedeng magbuhay ng patay? Hello? Kung wala siyang kapangyarihan ng Diyos. Tama? 3 araw na si Lazarus. Mabaho na. Sa libingan, sa kuweba. 3 araw ng patay. Sa mga hayop, nakakita na kayo dyan. Meron tayong mababait na kapitbahay. Hindi ko alam. Kapitbahay natin kasi nakailang tapo ng pusa dito sa atin. Diyan sa harapan. Parang 3 beses ata tinapon din malalaking pusa. Tsaka dito sa gilid. 2. Unang araw, tingnan ko. Kala ko, nakahiga lang. Wala pang baho. Pangalawang araw, nag-iiba na amoy. Nakuha nyo. Pangatlong araw, try mo. Ang baho-baho na. Pag yung tao, mga kapatid, 3 araw na, nag-uumpisa ng mabulok yan. Lalabas na yung mga alam yung dapat lumabas yan. Abay si Jesus, kung hindi siya, kung wala siyang kapangyarihan, mga kapatid, hindi niya kaya bumuhay ng patay. O, diba? Eto pa. Etong malupit. Sinong tao, pagkatapos ipako, maghingalo, namatay. 3 araw, 3 gabi. Tama? Nabuhay muli. At bakas pa yung mga sugat niya rito sa tagiliran at sa paa. Kung wala siyang kapangyarihan, hindi niya kayang gawin yun. Tama? Mga kapatid, si Jesus po ang kapahayagan ng Ama. Pero ito yan, makinig mga kapatid. Hindi man natin nakita si Jesus. Personal, tama? Ng mga mata natin. Pero mga kapatid, sabi ng Bible, siya na sumasampalataya sa akin. O sabi ron, mas mapalad silang sumasampalataya sa akin kahit hindi pa nila ako nakita. Kasi si Tomas, isa sa 12 disipulo ni Jesus. Nung si Jesus nabuhay muli, abay hindi umattend ng worship service si Tomas. Absent siya. Yung 11 na. O di sumunod. The other Sunday, umaga, kentuhan sila. Uy, si Jesus nabuhay muli. Sabi ni Tomas, maniwala ako sa inyo. Hindi nga, sabi ng 11, nabuhay siya, nakasama namin nung nakaraan. Maniwala ako sa inyo. Ano sabi ni Tomas? Pag siya'y nakita ko, nahawakan ko yung mga sugat niya rito, at yung kamay ko, nadut-dut ko sa tagiliran niya, kasi malalim, di ba, sinibat. Doon pa lang ako maniniwala na siya ngay totoong nabuhay. Habang nagtitipon sila nung hapon, nung sumunod na linggo, bumalaga si Jesus, bigla na lang tumago sa pader, nandun na sa kalagitnaan nila. Tumayo si Jesus, Tomas, Tomas,
lumapit ka. Ano sabi ni Tomas? Sabi ni Jesus, lumapit ka. Sige, hawakan mo ang aking mga sugat. Alam mo, doon palang naniwala sa Tomas, lumuhod siya. Diyos ko, Panginoon ko. Ano sabi ni Jesus? Mapapalad silang hindi nakakita sa akin, pero sumasampalataya. Sila nakita na nila di ba? Nakakalungkot lang mga kapatid ng panahon ni Jesus. Ang daming nakakita nung binuhay niya sila sa pustahan. Ang daming nakakita mga kapatid nung siya'y lumakad sa tubig, 10 oras ng gabi. Sino sa inyo naglakbay na ng dagat, bangka or barko? Alam mo sa dagat, pag yung gabing-gabi na, nakakatakot ding tumingin sa ano eh. Kasi makikita mo lang mga bituin, di ba? Pero tumingin ka sa dagat, napakadilim. Tapos makikita mo nung si Jesus, maliwanag ng lalakad. Tatakot ka eh. Sabing gano'n ng apostoles ng mga disipulo niya, multo! Nung sabi ni Jesus, Peter, halika. Baka dyan sa bangka, lumapit ka sa akin. Nakapaglakad siya eh. Pero siya'y kinapitan ng takot, lumubog siya, Panginoon, ligtas mo ko. Mapalad sila, kasi nakita nila si Jesus eh, tama? Pero mas mapalad tayo, bakit pastor? Hindi man natin sila si Jesus nakita personal, pero tayo may pananampalataya. Amen? Nagaling sa Kanya. So sabi sa verse 12, verily I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also, and greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Alabay kung si Jesus pala'y nagpagaling ng may karamdaman, nagbuhay ng patay, nagpalayas ng mga demonyo, mga kapatid. Sabi ni Jesus, sa Tagalog, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakila pa sa mga nagawa ko ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ito po, hindi lang 3 beses to, experience. Natutuwa ako. Hindi ko kakilala. Kayo po ba'y pastor? Opo. Puntahan niyo naman po yung kuya ko. Kasi mamamatay na po. Experience ko to Mamamatay na, naghihingalo na eh. Naghihingalo na. Kasi bumubo kayong bibig. Siguro, di ba pag hinga ka ng malalim, parang natatakot yung kamag-anak na gumanon yung kanilang kamag-anak. So, ang ginawa, tinali na to. Tinali ng tela to. Humihinga pa naman. Sabi ko, "Tay, kamusta? Nakakapakinig pa ba siya?" "Opo." Dahil na talaga, mamamatay na. Sabi ko, bago ito mamatay, masyaran man lang ng gospel. "O kuya, nakakarinig ka pa ba?" Kasi yung mata niya, gumagalaw pa eh. Nilapit ko yung bibig ko sa tenga niya. Gumagano siya. "Kuya, mahal ka ng Diyos. Si Kristo namatay para sa iyo. Pagbuksan mo siya sa buhay mo." At sinabi ng Panginoon, ang sino man tatanggap sa Kanya, ay makakasama niya sa Kanyang kaharian sa langit. Magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kaya sunod ka sa panalangin Pag-aras manalangin, tumango ka lang, okay, galaw mo lang mata mo. Pray kami, Lord, blah, blah. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kita ko dun sa lalaki, matuloy yung luha niya. Kaya tinanggap mo ba si Jesus? Nakurap-kurap yung mata niya. Alam mo, praise the Lord, hindi pa huli lahat. Kinabukasan. Pagdaan ko lang yung padaan ko. Pastor, yung kapatid ko, kinuha na ng Panginoon. Praise the Lord, bakit? Bago naghingalo, nakilala niya si Kristo. Hindi lang 3 beses yung mga kapatid. Yung mamamatay na talaga. Meron namang isa, kapatiran natin sa simbahan. Bumisita ako sa kanila. Associate pastor ako ng Dasma noon. Hindi ako nagkakamali, si Ninang Arlene. Grabe, iyak na gusto. Kasi yung anak ko, si AJ, yung bunso, yung inaanak ko. Yung anak ko, ganito, ganyan. Kaso tatakbuhin na po namin sa ospital kasi hindi nila alam ang gagawin. Yung bata, lupay-pay na eh. Hindi nila alam kung anong nakain.
Eh siyempre, walang pera yung magulang. Kapatiran natin sa church. Walang pera, ako relax lang ako. Eh sabi ko, painom tubig. Ayun. Tapos, sige sis, pag-pray natin. Yung bata, dying na. Lupay-pay na, mamamatay na. Sabi ko, sis, pray tayo, Panginoon. Pagitan mo sa amin na makapangyarihan ka. Wala silang pagtakbo ng ospital, kahit na pumasahin ng time na yun. Lord, pakita mo, makapangyarihan ka. Itong karamdamang ito, kayang-kaya mo, kahit yung kaya mong pagaling. Pakita mo sa amin paano pagalingin mo siya. Anong pagkat sa amin mag-pray? Hello? Bata, umayo na. O, kamusta ka na? Wala nang lagnat. Ang lakas-lakas na ng bata. Kahit ako, nagulat ako eh. Ano sabi ni Ninang Arlene sa akin, Pastor, ba't ganun yung panalangin mo kakaiba? So, kanina, halos umatay-matay na yung anak namin eh. Sabi ko sis, hindi ko rin alam eh. Pinag-pray lang natin eh. Nanampalataya tayo sa Diyos. Mga kapatid, sabi rito, no? Pag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, magagawa mo rin yung ginawa ni Jesus. At sabi rito, no? Lalong dakila pa. Masigit pa. Bakit, Pastor? Sapagkat siya'y paroroon sa Ama. Si Mrs. hindi ko maaano. Yung nagkakasaot ako ng demonyo, nananaginip ako. Sa panaginip ko may batang sumalubong sa akin. Yung lugar ay parang ano siya eh, parang nasunod na lugar, abandonado. Naglakad daw ako doon. Lakad ako. Napaka-abandonado ng lugar. May bumungad sa aking bata na ganito kalaki. Tapos nung tumingin daw sa akin ng ganyan, talim ng mata, nakagano sa akin. Tapos biglang pumangit yung mukha. Kinakasaot ko sa panaginip, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, ikaw na diablo na sumapi sa bata, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Akala ko, totoo. Yung parang ginigising ako ni Mrs. Oh, sabi ko, ba't mo ko ginising? Oh, sabi niya, ba't nagsasalita ka eh? Ano sinasabi ko? Nagkakasaot ako. Si Pastor, ganun din, ilang beses yung ganun din siya. Pinapalayas ko yung masamang espiritu sa bata. Lumayas naman dun sa panaginip. Pero yung pa rin nananaginip ako, ilang beses siya naulit. Pero alam niyo ba, Etena, ang pangalan ni Jesus makapangyarihan. Kung sakasakali may sinapian dyan, huwag kayong matakot. Oo. Pwede niyo akong tawagin o kaya kayo na mismo magkasaot kayo. Hello? Basog kinakabahan ako eh. Alam mo, mas takot ang masamang, hello, makinig. Mas takot ang masamang espiritu sa atin. Yung iba, dito lang matutulog, takot na eh. Ilang simbahang malalaki na sa Tatalon, Santa Ana, sa Dasma. Ako lang natutulog dyan mag-isa. Lahat ng bangko natulugan ko na yan. Ako lang mag-isa. Sa biyaya naman ng Panginoon, wala pa nagpakita sa akin. Diba? Eh kayo masyado kayo matatakutin eh. Hello? Makinig. Sabi ito no, lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang kaya niyang gawin sa akin. Hindi ko lang alam kung meron kayong karanasang ganun. Dying na, biglang, walang kaabog-abog. Tumayo yung bata, humingi ng tubig, wala lang. Parang walang sakit na ininda. Sabi ng Panginoon sa verse 13, and whatsoever ye shall ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. Sa Tagalog, at anumang inyong hingin sa pangalan ng Ama, iyaon ang aking gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa akin o kay Jesus sa Anak. Nakuha niyo mga kapatid? Sabi dito sa verse 14, if ye shall ask anything in my name, I will do it. Kung kayo magsisingi ng anumang sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin.
Yung mga ganong dying, mga kapatid, hindi lang isang beses ko yung nasaksihan. Meron nga sa ospital eh. Hindi namin kamag-anak. Meron akong pupuntahang tao. Yung kabila, naawa din naman ako. Dahil walang bantay. Ayun, pinag-pray. Gumaling din. Mga kapatid, bakit Pastor? Makapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen? Makapangyarihan ng dugo ni Kristo. Okay, matakot pag ganun. Kahit ka mag-anak nyo, pag-pray nyo. Hawakan nyo yung ulo, ilihan nyo, pag-pray nyo sa pangalan ni Jesus. Sa dugo niyong banal na nabuhos, Panginoon. Amin dinideklara ang kagalingan sa batang ito. Pakita mo sa amin, Diyos kang buhay. Laging ganun ang panalangin ko eh. Kayo may-ari ng aming katawan, Panginoon. Kayo may karapatang bumawi nito. Pero Lord, nakikiusap kami. Pakinggan niyo po ang aming panalangin. Kung hindi pa niya oras, Panginoon, ipakita mo, Diyos, sa makapangyarihan ka sa amin. Para maraming maniwala na tunay kang Diyos. Yun yung panalangin, mga kapatid. Huwag kayong matakot. Amen? Sabi ni Jesus, marami tayong magagawang dakila kaysa sa mga ginawa niya. Tayo ng mga sumampalataya sa Kanya. 15, sabi diyan, if you love me, keep my commandments. Abay, hindi pwede sa isang taong sumampalataya kay Jesus na hindi mo sundin ang kalooban niya. Amen? Hindi pwedeng ikaw na sumampalataya kay Jesus, hindi makita sa iyong liwanag. Hello? May kapangyarihan ka eh. Ang salita ng Diyos, makapangyarihan. Anong sabi ng Bible? Basahin natin na. For the word of the Lord is quick. Basahin natin. Okay, no? Hebrews 4:12. Sabi nito, gaano ba makapangyarihan ng salita ng Diyos? Basahin natin to, Hebrews chapter 4 verse 12. Ready? Read. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Sa Tagalog, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Kaya nga, tingnan mo sarili mo. Nung nakilala mo si Kristo, mga kapatid, sa totoo lang, sa akin, agad ang pagbabago eh. Nandun yung kasiyahan kong, nandun yung pananagatbik ko eh. Isip mo, first time akong umupo sa isang Kristiyanong simbahan, Baptist Church, tapos yung tenga ko, gusto kong ibuka ng malaki para pakinggan natin ang sinasabi ng pastor. Willing-willing ako, lagi ako nasa unahan. Sa iyo ko sa likod, may mga kikwentuhan, iyo ko mastorbo. Meron pa ako notebook niya, kada sinasabi ni Pastor Tarata, sinusulat ko yun mga kapatid, ginajot down ko yan. Sapagkat mga kapatid, ang salita ng Diyos, sabi nito, matulin, mabilis, makapangyarihan, mas matalim pa kesa sa espada na dalawa ang talim. Nakakita na kayo ng itak. Ang itak, isa lang ang talim, di ba? Kabilang side. Pero sabi ito, ang salita ng Diyos, doble kabilaan. Piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Ang espada, anong kayang tusukin? Yung malalambot lang eh. Puno ng saging, di ba? Katawan. Ay ito, pambira matindi oh. Pati mga buto-buto kayang tumagos doon. Yan ang salita ng Diyos. Pati laman, pati mga bone marrow. And it's a discerner of the thoughts and intents of the heart at nakakaalam. Nakakabatid pa ng ating mga puso. Yan ang salita ng Diyos. Sa Tagalog, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa o makapangyarihan, matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu. Ay pambihirang yun, pati kaluluwa, espiritu, kaya niyang hatiin. Ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Mga kapatid, ganyan makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya hindi pwede ang salita ng Diyos, hindi mabago ka. Hindi pwede. Kung tunay mong tinanggap si Kristo, mga kapatid, makikita ang pagbabago sa buhay mo.
Hello? Sa atin ba may nagbabago? O baka wala. Baka dati kang chismosa, until now, chismosa ka pa rin. Dati kang sugarol, until now, baka sugarol ka pa rin. Yung pilantik ng baraha, hanggang ngayon, kilatis na kilatis mo pa rin, di ba? Para bang minamagic mo lang yung baraha sa kamay mo. O, di ba? Basta anong klaseng may taya ng pera, sugal yan eh. Minsan nga, ang dami ko naka-encounter eh. Kristiyano raw. Alam mo, Brad? Sana pagpalain ako ng Panginoon eh. Sana matumbok itong mga number ko sa loto. Kristiyano daw. Anak ng wedding. Nagsusugal pa rin, tumataya pa rin. Baka raw nandun ang kapalaran nila. Ayun, sa awa siguro ng maligno. Ilang taon na lumipas, hindi pa rin tumama. Mga kapatid, sugal yun eh. Hello? Pag sa isang tao sinasabi niyang Kristiyano siya, tapos walang pagbabago, question mark eh. Ang salita ng Diyos makapangyarihan eh. Hindi pwedeng walang mabago sa buhay mo. Maria Magdalena, napakagandang ilustrasyon. 7 lalaking kabit niya. Inawag siyang babaeng mababa ang lipad. Sabay-sabay relasyon niya, 7. Di ba para bang kasudlak-sudlak, di ba yung buhay ni Magdalena? Marami may gusto sa kanya eh. Kaya nga 7 yung kanyang partner eh. Sabay-sabay. Hello? Pero nung encounter niya si Jesus, ano nangyari? Nung siya nagpatira pa kay Jesus, nagtago. Tinago ang kanyang ulo, sinubsob sa lupa kasi lahat ng tao babatuhin siya. Bata, matanda, may ngipin o wala. Kumuha ng mga kapatid, mga bato para ipukol kay Maria Magdalena. Pero nung si Jesus nandyan sa harapan, tumigil yung mga humahabol kay Mary Magdalene. Tumigil sila sa pagbabato. Nakakman eh. Pero, siyempre naman kung ako'y malaking mama, maliit bang batong kukunin ko? Malaki. Tutumpukin ko pa yung ulo niya. Dumi-dumi ng babaeng to, di ba? Mga mama, mga bata, kanya-kanyang dampot ng bato. Bago sabi ng isang lalaki, Panginoon, itong babae ito, nahuli namin sa pangalo niya, bla bla bla. Hindi bang dapat sa kanya, sabi sa lumang tipan, batuin hanggang mamatay? Totoo naman talaga, ganun dati yung parusa. Taong bayan ang humuhusga. Ang Old Testament, ganun. Naalala niyo si Achan? Di ba yung nagnakaw ng kayamanan ng hari? Na pagkatapos silang sakupin, tapos natalo sila Joshua. Natalo sila eh. Nang sinabi ni Joshua, paano ba, ni Moses, anong kasalanan namin, Panginoon? Merong isang nagnakaw. Hanapin nyo, yun, si Achan. Anong ginawa sa kanya? Hindi lang siya. Nadamay pa pati mga anak niya, asawa niya, at mga mahal niya sa buhay. Nilagay doon sila sa isang lambak, mga kapatid. Pinagbabato silang lahat hanggang mamatay at sinunog pa sila. Ganon dating Old Testament. Okay, sabi ni Jesus, sige, sino sa inyo walang kasalanan? Unang bumato sa babae ito. Pagkatapos si Jesus umupo at nagsulat siya. Siguro baka sinulat niya, Maria Magdalena, pinatawad ka na. Baka siguro, hindi natin alam. Bago isa-isa, tahimik, isa-isa, pinagbibitawan ang mga bato nila. Bata, matanda. Bago nung nag-alisa na yung mga tao, ano sabi ni Jesus kay Mary Magdalene? Babae, tumindig ka. Nasa na yung mga nag-aakusa sa'yo? Yung mga babato sa'yo? Pagtingin niyang ganun, kaliwa, kanan, likod, harap. Ano sabi ni Mary Magdalene? Panginoon, wala na po sila. Nang sinabi ni Jesus, tumindig ka, huwag mo nang balikan yung maruming mong buhay. Simula nun, si Mary Magdalene, sumunod na kay Jesus.
Nakuha nyo? Hindi pwedeng tinanggap mo si Jesus, walang pagbabago sa buhay mo. Bakit, Pastor? Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan sa atin. Babaeng hostess, mababang lipad, PUTA at iba pa, nabago, naging santa. Mamamatay tao, si Saulo, di ba? Siyang may pakana na lahat ng sumusunod kay Kristo patayin, batuhin din. Isang araw si Stephen, di ba? Yung napatay nila. Si Stephen, isa sa pinagpilian ng mga apostolis ng ating Panginoon. Kasi, wala na mag-aasikaso sa mga balo. Mga balo, mga babae. Bakit, Pastor? Yung mga asawa nila, mga kinulong, pinatay. Yung iba sa mga balo, matatanda na. Isa si Stephen sa napili na mag-aasikaso sa kanila. Kasi yung 12 apostolis ni Jesus, patuloy silang mangangaral ng salita ng Diyos. So si Stephen napili siya. Alam mo, itong si Saulo, na naging Saint Paul na, ang pangalan niya dati Saulo. Ibig sabihin ng soul, great, mayabang. Pablo, small. Tama, humble. Okay. Nangangaral si Stephen sa mga tao. Alam mo, ginawa ni Saulo, pukulin yan, patayin niya sa pamagitan ng pagbabato. So, yung mga tao, pinagbabato si Stephen. Siyempre, malalaking bato, hindi lang maliliit. Hanggang siya ay halos mag-agaw buhay. At alam mo, bago mamatay si Stephen, makinig, tumingi siya, sabi niya ni Stephen, Ama, patawarin mo sila. Parang prayer din ni Jesus. Panginoon, huwag mong ilagay sa kanilang mga kamay ang kanilang kasalanan. Patawarin mo sila. Yun din ang panalangin ni Stephen. At pagtingala niya sa langit, nakita niya, mga kapatid, bakit ng langit yung hagdan? Yung mga anghel, baba, panao. Akyat baba, papunta sa kanya. Alam mo, nung nalagutan ng hininga si Stephen, sino tumanggap ng damit? Sino yung pinagbigyan nila ng damit ni Stephen? Si Saulo. Ibig sabihin siya ang may pakana. Kasi gumawa siya ng letter kay King Agrippa na lahat ng tagasunod ni Kristo patayin sa pamamagitan ng bato. Binigyan siya ng pahintulot. So pagkatapos nun, nung naselyuhan yun, sige, lahat ng Kristyano, paghuliin, pagusigin. Kaya pagkatapos si Stephen, heto ngayon, nabalitaan ni Pablo na yung mga Kristyano, dadaan ng Damascus. Hinabol nila ng kabayo, araw-araw. Marami siyang kasama, nakakabayo sila. Yun na yung mga Kristyano, punta sa Damascus, punta rin sila. Abay, nung nasa Damascus na sila, mga kapatid, bumulaga yung matinding sikat, hindi sikat ng araw mas matindi sa sikat ng araw, bumulaga sa harapan ni Pablo. Nabulag siya, ni Saulo pala, nahulog siya sa kabayo. Yung kanyang mga kasama, ganun din, para silang kung ano nangyari sa kanya. Bago nang nahulog siya sa kabayo, may tinig. Sa kalangitan nagsasalita, kasabay ng liwanag, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Si Jesus nung time na yon, umakyat na sa langit. Pero, doon sa daan ng Damascus, nung hinahabol niya para patayin, ikulong, usigin ng mga Kristyano, bumulaga ang napakatinding liwanag na bumulag sa kanya, sabi ron, na yung mata ni Saulo, sa bulag, nagkaroon ng parang kaliskis ng mga isda, dalawang mata, hindi niya makuha-kuha. Nabulag siya, totally blind siya. Bago nung umuwi sa kalwahin, sabi niya, Panginoon, sino ka? Ano sabi ng tinig sa liwanag? Makinig, si Jesus nasa langit na, di ba? Umakyat na siya Sabi sa tinig, ako si Jesus na yung pinag-uusig. Ako si Jesus na yung hinahunting para patayin. Bakit ba tumatakbo doon si Saulo? Para sinong patayin? Yung mga Kristyano.
Pero ang sabi ng tinig, ako si Jesus na yung pinag-uusig. Ano sabi ni Saulo? Panginoon! Bigla siya nagpanginoon eh. Panginoon, anong dapat kong gawin? Pumunta ka sa ganitong lugar, meron tong tao na nagngangalang Ananias, hanapin mo siya. Hulog siya, na-encounter niya si Jesus, that day, mga kapatid, binago siya ng Diyos. Mary Magdalene, that day, iniwanan niya yung 7 lalaking kapartner niya. Mga kapatid, ang salita ng Diyos makapangyarihan to. May gagawin yan sa buhay mo. Hindi pwedeng walang mabago nanay sa buhay natin. Mga ate, kuya, mga kapatid. Sa akin, mga kapatid, nakita ko rin. Yung mga dati kong loves na bisyo, hindi naman ako nagtanggal eh. Ang salita ng Diyos. Sinunod ko lang ito. Nawala lahat, biyaya ng Diyos. Yung mga kinahiligan ko dating kasalanan, nakuha ko. Sapagkat ang salita ng Diyos makapangyarihan. Hindi pwedeng yung kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay mo na tinanggap mo, walang epekto. Hindi, posible yan. Sapagkat ang salita ng Diyos makasabi dito, no? For the word of God is quick, powerful, sharper than any two-edged sword. May kakilala pa ang kriminal. Namamatay tao. Sa kulungan. Pinapaypayan. Boss. Nagsasaksakan sa loob ng bilibid, pero siya, pinoprotektahan siya. Nakakilala kay Kristo. Budlong. Bukod pa yung anonimat, bukod pa yung tatay niya, meron pang isa na pastor din niya. Baptist din. Dati, tayo pa lang niya, takot na yung mga sputik na yan, yung mga nakakulong, mga matay tao, takot na pag siya na dumating. Kasi talagang wala siyang patatawarin eh. Nakakilala kay Kristo. Isipin mo, nagkakaawayan dyan, nagkakapanaan. Lumapit siya sa mga kalaban kasi kampo-kampo yan sa kulungan eh. Usually dati nagdadala siya rito ng panaksak, ice pick at iba pa. Pero nakakilala kay Kristo mga kapatid, Bible. Nakaano rito sa likuran niya. Sumugod siya kasi magulo eh. Pagdating niya roon, tahimik yung mga naglalaban-laban. Nakikiramdam sa kanya kasi sugod lang niya, isang sugod lang niya, marami nang susunod na susugod eh. Leader siya eh. Gang member siya sa bilibid eh. Nung siya'y bubunot na, di nakaporma na rin yung mga kalaban, may pana, may kung ano-ano. Pag-ubot niyang ganyan, Bible ang hawak niya. Kailangan niyo si Jesus sa buhay niya. Ayun, pastor siya ngayon sa kulungan. Baptist din. Mga kapatid, hindi pwedeng ang salita ng Diyos walang kapangyarihan sa buhay mo. Makapangyarihan ito, nagbabago ito ng buhay. Amen? Kaya hindi pwede mga kapatid, sa isang Kristiyano na nagsasabing tinanggap mo si Kristo, hindi makita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Sabi ng Bible, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ayan. May power yan eh. Pero bakit yung buhay natin parang powerless? Parang wala kang kasiyahan. Niikwento nga, mga kapatid, alam mo yung tatay ni Brian, huling-huli kong nasiyara ng gospel yan, tatay niya. Kasi dati nasa Bito. Habang sinisiyarang ko, umiiyak ako, nag-iiyakan kaming dalawa eh. Sabi ko, son, wala akong may bibigay sa'yo. Ako'y naglilingkod lang sa simbahan, pero mahal na mahal ka ng Diyos. Iniyakan ko yung mga kapatid ko, isa-isa yan, binitisan ko. Mula sa pahari namin, si Manitita dati. Alam niyo kasi yung buhay ko, piloso po ako nun. Walang galang na kapatid. Pero lahat yan mga kapatid, iniyakan. Si Ate Dalia ko, yung dating madre, binitisan ko rin yan. Mga kapatid ko, lahat sila. Pati mga apo ko po sa tuhod, nasiram ko ng gospel yung mga yan. Hindi man lahat, mga kapatid, madala mo sa Panginoon, pero may nagtatanim ka na, amen? At natutuwa naman ako. Baptist na yung ate ko sa Australia. Praise the Lord. Mga pamangking ko, mga Christians na rin, mga apo ko sa ibang lugar.
Praise the Lord. Ito, bunga, oh. Dalawang pamangkin, miyembro natin. Ay, gabi mga kapatid, gagawa ang Diyos sa buhay mo eh. Magpatuloy ka lang, amen? Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Sabi ng Bible, mga kapatid, kapag hinayag mo yan, huling-huling talata, ano sabi ng Panginoon? It shall not return to you void. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, pag hinayag mo yan sa tao, hindi yan babalik sa Diyos na walang kabuluhan. Okay. Ano sabi sa talata? Sa Isaiah 55 verse 11. Basahin natin ito. Ready? Read. So shall my word be that thou goest forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, sabi ng Panginoon, hindi babalik sa akin ng walang bunga, ng walang kabuluhan, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Kapag ang salita ng Diyos, sabi ito, hinayag, hindi yan babalik sa iyo ng sa kanya ng walang kabuluhan. May tatapusin yan at tatapusin yan. Nakuhan. Kaya tayo bilang mga Kristyano, mga kapatid, huwag kang matakot. Christ is in you. Amen? Anong dahilan para matakot ka? Ibahagi mo yan sa mahal mo sa buhay. Huwag. Kailangan nila yan. Anong sabi ni Pastor Benny sa kanyang patutuo 3 weeks ago sa testimony? Nasa 20 plus na lalaki. Parang around 25, wala pang 30 years old. Bilyonaryo sa Pilipinas. 20 plus ng bilyonaryo na. Pero nung nakausap niya, mamamatay na. Anong sabi ng bilyonaryong binatang ito? Pastor, siguro halos ng yaman nasa akin na, baka akong pinakamayaman dito sa Pilipinas. Pero Pastor, pag kumatok pala sa iyong kamatayan, walang magagawa ang pera mo. Kailangan niyang salita ng Diyos. Mga kapatid, huwag tayong matakot. Kapatid mo yan, lola, lolo mo, nanay, tatay mo, ate, kuya mo, pamangkin mo, apo mo, pinsan mo, tiyahin mo. Huwag tayong matakot, ibahagi ang salita ng Diyos sa kanila. Huwag kang matakot, ikwento mo ang buhay mo kung paano ka nakakilala kay Kristo at paano nabago ang ating mga buhay. Nakuha niyo mga kapatid, ang salita ng Diyos, huwag nating pigilan. Makapangyarihan ito, ang banal na Espiritu makapangyarihan, huwag nating limitahan. Huwag nating limitahan. Sa totoo lang mga kapatid, minsan namin nakakasakay ako sa jeep. Di ba ikaw si Pastor Norman? Itinan ko yung, di ko kilala yung tao eh. Salamat sa iyo Nasharean mo ko ng gospel dati. Ngayon nasa simbahan na rin ako. Ganun ba? Ang saya-saya ko. Ang dami ko na-encounter na. Isa sa pinakamasaya ako yung isa na naging asawa ng pastor at naging missionary sa Spain na nakarating dito sa atin. Sister Muli. Calvary Baptist Church, Dasma. Matin ako ng conference. Alam ko, kasama ko sila Daniel eh. Yan. Sa Calvary nung dati. Kumakain kami tanghalian. Nakwento ko na ito sa inyo. Share ko lang sa inyo. Habang kumakain kami lunch, tapat ko si Miss, kasama ka ba nun? Kasama ka? Hindi. Mga young people lang ata. Kumakain kami, mga pastor, kasama na sa may kumakalabit sa akin sa likod. Babae. Nakangiti sa akin, ganda ng kanyang ngiti. Pastor, sabi niya, hindi, Brad, sabi niya sa akin, Brad. Ganun ako. Nitinan ko siya, hindi ko maaninag kung sino siya eh. Hindi ko maalala kasi, basta tagal ng panahon. Sabi niya, Brad, pastor ka na pala ngayon. Hindi mo ba ako naaalala? Ma'am, pasensya na. Hindi ko masagot ang okay kasi
Baka mapaya siya. Ako si ganito. Ako si Mulin. Yung ate ko, Professor Salazar. Sabi niya sa akin ha, may isang hinahanap mo yung ate ko noon para i-follow up siya ng gospel. Wala ang ate ko, ako ang naabutan nyo sa bahay. Siniran mo ako noon ng gospel. Winitnessan mo ako noon. Sabi niya, Pastor, thank you. Nawin mo ko sa Panginoon. Siyempre, ang saya ko. Sabi niya, eto nga pala yung asawa ko. Si Pastor ganito. Missionary siya ngayon sa Spain. Mga kapatid, tama-tama ng puso ko. Gusto kong umalis yung sa kinauban, maglulundag sa lamesa. Sipin mo, hindi mo kilala. First time mo lang na-meet. Pero kinausap siya ng Panginoon, hindi niya nakalimutan yung ginawa mo sa Kanya. Listen mga kapatid, much more sa langit. Yung mga ginawa natin para kay Kristo, lahat yun nakatala sa langit. Alam mo yung mga taong na-witnessan mo, nadala mo sa Panginoon, kapitbahay, nanay, tatay mo yun, mahal mo sa buhay, hindi nila makakalimutan yun. Pero pag wala tayong ginawa sa Panginoon, ganun din. Makikita mo sa impyerno. Hindi na mga kaklase ko, mga kaibigan ko, mahal ko sa buhay. Ilang taon akong Kristyano. Naghaya-haya ako, pero sila, hindi ko man lang naabot ng salita ng Diyos. Hindi ka mamaawa sa kanila. So mga kapatid, huwag nating pigilan ang ningas ng banal na Espiritu sa atin. We should not limit ourselves. We should not limit our faith in God's words. Huwag din nating limitahan ang gagawin ng banal na Espiritu sa kanilang buhay. Magpasakop lang tayo. Amen? Hello? Magpasakop lang tayo. Sumunod sa digta ng banal na Espiritu, sundin ang salita ng Diyos at magpagamit tayo sa Kanya. So tayo pong lahat ay tumayo. Manalangin po tayo. Let us all stand at tayo po'y manalangin. Aming Ama, Diyos naming banal, sa umaga pong ito, Panginoon, kami lumulapit at tumutulog sa iyo. Bilang pastor dito po sa lugar ng Tagaytay, Lighthouse Tagaytay, in behalf of the members here, O God, at kami po sa inyong harapan, hihingi ng tawad sa aming mga pagkukulang sa iyo. Na maraming beses para bang nililimitahan namin ang kapangyarihan mo sa aming buhay. Maraming beses na para bang sinusuppress namin ang lingas ng banal na Espiritu, ang apoy mo sa aming puso. Panginoon, sa oras pong ito, kausapin niyo po, Diyos, ang iyong mga anak. Umapit sa iyo, Panginoon, humingi ng tawad sa aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. Tulungan mo kami, Panginoon, na magpakumbaba sa inyo sa aming mga kahinaan, pagkukulang, kami yung kahabagan at katawain. Okay, habang nakayukot, nakapikit ang bawat isa. Habang nakayukot, nakapikit ang bawat isa. Mga kapatid, hindi ko alam. Pero alam nyo, kung kayo may tunay na ligtas at tunay na tumanggap kay Kristo. Kung ikaw ay tunay na ligtas, makikita ang pagbabago sa buhay mo. Amen? Kung dati wala kang pagsunod sa Diyos, magkakaroon ka. Kung dati hindi mo love ang salita ng Diyos, wala kang pag-ibig na dumalo, wala kang pag-ibig na basahin ang Biblia, wala kang pag-ibig na umaten sa pananambahan, makinig sa mga pangangaral ng salita ng Diyos. Pero kung tunay mong tinanggap si Kristo, mga kapatid, magkakaroon ka ng pag-ibig sa salita ng Diyos. Amen? Magkakaroon ka ng hilig, pananabik, na pakinggan ang salita ng Diyos. At higit sa lahat, mga kapatid, may pagsunod ka sa kanyang mga kalooban. Mga kapatid, alam mo ang puso mo. Ako'y pastor lang, kagaya niyong tao. Hindi ko kayo laging nakikita.
Hindi ko kayo lagi nasusubaybayan. Pero lagi ko po kayong pinapanalangin. Mga kapatid, huwag nating hayaan. Pigilan natin ang lingas ng banal na Espiritu, ang gawa niya sa buhay natin. Amen? Huwag nating pigilan na para bang hindi sa atin makita ang excitement, ang kagalakan, ang kapayapaan na nagmumula kay Kristo. Dalangin ko mga kapatid, makita sa bawat isa sa atin ang kasiyahan, kapayapaan, pag-ibig na nanggagaling sa ating Panginoon. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon mga kapatid sa salim ng awit na ito na lumapit sa unahan. Kung meron man tayong mga pagkakasalang nagawa, mga dapat ihingi ng tawad sa Panginoon, pagkakataon mo na ito na lumapit sa Panginoon at humingi ng tawad. Huwag mo hayaan, pigilan ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo. Magpasakop tayo, amen? At sumunod sa salita ng Diyos. Maayos ka. Mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Magpasakop ka lang. Sa sasalo ng awit na ito, you may come forward, ask for forgiveness from the Lord, ayusin ang ating mga sarili sa harapan ng ating Panginoon.
Okay, tayo. Awitin natin ito mga kapatid. Tanging kay Kristo. Brother Elmer, samahan mo ko. Ayun po tayong lahat. Ready? Tanging Kristo ng aking buhay, siyang sa aking pag-ibig na maglilingkod, dahil nais ko siya'y bigyang lubog. Kristong mananakot, ako'y iyong tunay, hanggat dahil sa akin ikaw ay namatay. Ang aking puso't buhay ay pagharian mo, ngayon at magpakailanman. Ako ay sa'yo. Mga kapatid, di ba ang sarap na papaghariin natin sa ating buhay si Jesus? Amen? Masarap mga kapatid eh. Masarap na sumunod, magpasakop, diba, gawin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Tandaan natin ito mga kapatid, walang hangad ang Diyos sa atin, o hindi niya hangad, hindi hinangad ng Diyos sa atin na tayo po'y mapariwara. Hindi hinangad ng ating Diyos na tayo po'y mapahamak. Ang nais siya mga kapatid, maganda para sa atin. Ang kinakailangan ng mga kapatid, paghariin natin sa ating puso ang Panginoon. Amen? Magpasakop tayo, sumunod tayo sa kanyang mga kalooban. Awitin natin mga kapatid. Awitin natin yung sumunod ng talata. Kay Kristo may kaligtasan, ang aking salay kanyang pinasay. Kaya't pagtawa niya'y niringgin, ang bawat utos niya'y susundin. Kung Kristong mananako, ako'y sayong tunay, pagkat dahil sa akin ikaw ay namatay. Ang aking puso't buhay ay pagharian mo, ngayon at magpakailanman. Ako ay sa'yo. Tayo manalangin. Aming Ama, Diyos naming banal, sa umaga pong ito, purihin ka. Salamat, Panginoon, sa iyong mga paalala, sa aming sa iyong mga salita para sa amin. Dalangin po namin, Diyos, sa aming buhay. Kami po'y makinig, matuto, magpasakop, sumunod sa iyong mga salita, bilang mga tinubos ng banal mong dugo, O Jesus, at bilang mga ginawa mong anak, tumangan ng buhay na walang hanggan, ng katiyakan ng langit. Lord, dalangin ko, maging masunurin kami yung mga anak sa iyo, upang kami isagana mong pagpalain, Panginoon. Habang nakayukot nakapikit ang bawat isa, meron ba sa ating kalagitnaan, maybe this is your first time, na nakarating or second time sa aming simbahan. Subalit wala ka pang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Hindi mo alam kung yung mga salay pinatawad na. Hindi mo alam kung ikaw ay ligtas na. Sa umagang ito, kung kayo ba'y tatanungin ko, kung sakasakaling kumatok sa iyong kamatayan, tiyak mo na rin ba na sa langit ka pupunta? Abay kaibigan, kung hindi pa. Kaibigan, kung hindi pa, nais kong sabihin sa iyo, mahal ka ni Kristo. Sa mga kapatiran natin, marahil nag-imbita ka ngayon.
sa mga nag-imbita, siya ba'y ligtas na? Confirm mo. Tanungin mo siya. Ligtas ka na ba? Tiyak mo naman sa langit ka pupunta. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Kailangan mo si Jesus. Pagmuksan mo siya sa buhay mo. Tanggapin mo siya sa buhay mo bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Alam mo ba kay Kristo may katiyakan? May katiyakan ng langit. Kay Kristo may pag-asa ng buhay na walang hanggan. Si Kristo nagbibigay ng kaligtasan. Si Kristo nagpapatawad. Ang salita niya nagbabago ng buhay. Kaya kung nais mo siyang tanggapin sa buhay mo, pagbuksan mo siya ngayon, huwag mong pigilan. Amen? Makinig ka sa sinasabi ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Okay? Wala kang ibang dapat gawin kundi magsisi sa iyong mga kasalanan. Tanggapin, sampalatayanan si Jesus, yung banal at dalisay niyang dugo na nabuhos sa kusang Kalbaryo. Angkinin mo yun, sampalatayanan mo. Na sapat na at kumpleto na ang kanyang ginawa sa kusang Kalbaryo, paghihirap para sa iyo, para sa akin, upang ikaw ay magkamit ng kaligtasan. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. At mahal ka rin namin. Dalangin ko, huwag kang umuwi sa iyong tahanan sa umagang ito o sa araw na ito na walang Kristo sa iyong buhay na sinampalatayanan at tinanggap. Nalangin tayo. Aming Ama, Diyos naming banal, purihin ka. Pagpalaan niyo, Panginoon, ang araw na ito. Ang iyong mga salitang nahayag, ito ba'y tumimo sa aming puso't isipan at kayo pong manguna sa amin. Binabalik po namin sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Ito ang aming dalangin at samo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, be seated. Tayo po'y maganda sa pagkakaloob. 36 minus 7.